Kumusta mga brad? Pagdating nga po sa mga retro classic na scooter, may panlaban din talaga si Honda pagdating sa kategory na yan. Nakakatuwa lang din isipin na updated pa rin si Honda pagdating sa mga motor na ganyan. Meron silang Honda Scoopy, meron silang Honda Giorno, at ang isa sa pinakabago, ang kanilang Honda Stylo. Kaso medyo nakakalungkot lang din pong isipin na yung tatlo na yan, wala sa Pilipinas yan. Kaya yung iba imbis na matuwa, hindi na lang sila natuwa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ko na subscribe. So yun na nga, noong manakaraang motorcycle show nga po na ginanap dito sa Pilipinas, inaasahan din talaga ng karamihan na makikita na nila ang Honda Stylo dito sa atin. Kasi nga marami din talaga ang may gusto dito sa motor na ito. Kaso lang natapos na lang lahat ng motorcycle show dito sa atin, maski anino ng Honda Stylo, hindi po nasilayan. Pero syempre mahaba pa naman ang panahon. Mataas pa rin ang tsansa na ilabas nila ang motor na yan ngayong 2024 dito sa atin. Pagdating din kasi sa mga retro classic lover dito sa atin, ang dami din po talaga nila. Kaya kapag nagkataon na nilabas ni Honda ang motor na yan dito sa Pilipinas, sila talaga ang unang matutuwa. Isipin mo ba naman kasi, yung bagong Honda Scoopy hindi na nila nilabas sa Pilipinas. Yung Honda Giorno wala din sa Pilipinas. Kaya kapag ito dinala nila sa Pilipinas, mukhang marami din ang mag-uulam ng sardinas. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Honda Stylo 160 na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time mas pinatipid pa din sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.4 horsepower, 8,500 RPM, 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito daw po ay kahit tumakbo sa bilis ng 120 km/h. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 150 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasamba. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 km per liter. So para nga po sa isang 160cc na retro classic scooter, matipid na po siya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 110/90/12 sa harap at 130/80/12 naman sa likuran. Syempre pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At meron nga din po itong ABS or anti-lock braking system. Oo nga pala, ang motor na ito ay meron pong dalawang variant. Yung isa naka-ABS, yung isa naka-CBS, at yung braking system naman po ng CBS ay disc brake sa harap at drum brake po sa likuran, na meron nga pong CBS or combi brake system. So mamimili ka lang sa dalawa kung alin doon yung gusto mo. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 768mm at 151mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 kg doon sa ABS at 115 kg naman doon sa CBS. So para nga po sa isang 160cc na scooter na may timbang na ganon, napakagaan po niya. Kaya panigurado dyan kahit yung mga lady rider, kayang-kaya ang motor na ito. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, kung titignan nga po natin yung headlight niya, may mga kamukha talaga siya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, madami po. At ang isa nga po sa mga di umano kamukha niya, di umano pero halata naman talaga, nasa Pilipinas na, nilabas na SYM. Kaya yung mga taong loyal sa brand na SYM, masaya sila. Hindi na sila magsasana all. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital, na parang may pagkakahawig nga po doon sa isa sa mga motor ni Yamaha. Alam niyo na siguro kung anong motor yun. Syempre nakakilis din po ito. Wala nang susi-susi pa, papindot-pindot ka na lang. At sabi nga din po nila, mas safe daw motor na ito kapag inagaw siya sa'yo. Kasi pag tumakbo na daw siya tapos nasa yung susi, mamatay daw siya. Hindi lang malinaw kung yung motor ba or yung magnanakaw. At syempre present din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub.
At meron din po itong ACG starter or yung kanilang alternating current generator na kapag restart mo nga siya, napaka-smooth lang niya. Wala nang kadyot-kadyot pa, andar na agad. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 83,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. Kaso lang dahil ito nga po ay bagong motor or bagong scooter, wala na po siyang kickstart. Na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Oo nga pala, nabanggit ko kanina na kahit 160cc siya, ay napakagaan po niya. At ang salarin nga po sa pagiging magaan niya, yung ESAF niya or yung Enhanced Smart Architecture Frame niya, na sabi nga po ni Honda, mas pinagaan at mas pinatibay. Pero yung nangyari sa ibang motor nila na may ESAF, kinalawag yung frame kaya nabulok at nabali. Payag ka dalawang motor mo. Kaso lang hati. Pero dito, hindi ka na mahahati pa. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa price niya, yung CBS ay may presyong 27,745,000 Indonesian rupiah, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 99,000 pesos. Samantalang yung ABS naman ay may presyong 30,745,000 Indonesian rupiah, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 110,000 pesos. Pero syempre yan lang naman po ay presyo sa bansang Indonesia. Magbabago pa naman yan kapag nandito na yan. Kaya sana lang talaga mapagbigyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.